Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Lean. At ngayon po ay June 21, 2020. At tayo po ay nasa pangatlong linggo ng pagkatapos ng pagdiriwang ng Pentecost at kasabay ng pagdiriwang at pagkilala po natin sa ating pong mga tatay, mga ama. At ito nga po yung tinatawag nating Father's Day. So, inaanyayahan ko kayong lahat na tumindig at sabayan po natin ang pag-awit ng God Will Take Care of You. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you. Through every day or all the way, He will take care of you. God will take care of you. Through days of toil when heart doth fail, God will take care of you. When dangers fierce your path assail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean everyone upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Manatili po tayo nakatindig para po sa pagbasa ng ating aralin at kasunod na po nito ang ating mensahe. Ang batayan ng ating aralin ay matatagpuan po sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 10, talataang 24 hanggang 39 na matatagpuan po sa Magandang Balita, Biblia.
Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang binubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't pinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong ama. At kayo maging mga buhok, ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay kakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang anak kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang salita ng Diyos para po sa bayan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihan Diyos, ang papuri sa iyo. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat po sa pag-iingat mo at pagbibigay ng aming kailangan. Pinupuri ka namin at pagpalain niyo po ang mga salita niyo ngayong umaga na siya pong aming pagkain ng aming kaluluwa, at nawa ihanda namin ang aming sarili sa pagkinig at isabuhay at ibahagi ito sa iba. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong aralin ay nasa aklat po ng Mateo. At sabi nga sa ating paksa, Matthew collects a number of related saying of Jesus having to do with committed discipleship in the face of conflicts. Sabi nga po rito, ito po ay isang koleksyon ng mga pananalita ni Jesus kung papaano ang isang disipulo ay magpapahayag ng kanyang sarili sa kabila ng mga pagsubok. At ito pong mga talatang ito ay nauugat o inugat mula sa kasaysayan ng Israel sa pamagitan ng mga famous for persecuting prophets o yung mga pamosong mga propetang nakaranas ng mga persecution mula kay Jeremiah, mula sa aklat ng Chronicles, sa aklat ng Luke, maging Acts and Hebrew. The point is that a prophet suffered persecution and Jesus suffered crucifixion. Jesus' disciples can expect similar rough treatment. So makakaranas din po ang mga disciples, kung paano nakaranas sa mga propeta, kung paano rin nakaranas si Jesus. So dito po sa talatang ito ay meron po tayong 7 paksa na matututunan po natin pag-aaralan sa umagang ito, ang mga salita po ni Jesus. And we will discuss only for today. 4 lang po ang ating tatalakayin. And the next will be on the midweek service. Kaya subaybayan po ninyo. Kaya po ganon, dahil medyo mahaba ang aralin natin, sayang naman kung hindi natin pag-aaralang maigi. At patuloy tayo sa ating pag-aaral. So ito po yung pinamagatan ng inyong lingkod na
facing conflicts. Pag-aralan natin ng conflict. What is conflict? Ang mga katulad po nito ay ito po ay katulad ng battles, fight, wars, struggles, clashes, and encounter. So sila po ang mga synonyms ng conflict. Ito. Ang biblical meaning naman po ng conflict ay struggling with difficulties. Yung pakikibaka sa kabila ng mga may hirap na karanasan. Striving to oppose or overcome. So yung pag laban po natin sa mga tunggalian, pero ito po ay ating napapagtagumpayan. A struggling of the mind, kasama po ang ating isip at gayon din ang distress and anxiety. So, dahil ito nga po ay sinabi nating meron tong 7, unahin po natin ang Matthew 10:24 to 25. So, doon po sa mga talatang yun ay pwede nating mabanggit na do not overhead your teacher. Ano po? Bilang mga disciples. Just as Jesus faced opposition and finally the cross, so Jesus' disciple will face persecution and possible suffering. So sabi nga natin, si Jesus ay nakaranas ng mga oposisyon hanggang siya ay humantong sa krus. Kaya, mga disipulo ay haharap din sa mga persecution at mga posibleng suffering. Hindi naman ho tayo itinago at kinubli sa atin ang mga salita mula sa Biblia na ang maging Kristiyano ay hayahay ang buhay. So, meron po tayong haharapin, pero tandaan natin, sa patuloy na pag-aaral, makikita natin sa kabila ng suffering, alam niyo ho, andun po yung victorious. So, a disciple is not above his teacher, nor a servant. So, hindi ho kailangan ang isang disipulo ay mas magaling pa po, magpakita ng galing, sa kanya, o taasan pa niya ang kanyang mga guro. O gayon din ang lingkod, ang mga servant, sa kanyang Panginoon. Jesus states this self-evident principle to establish a foundation for a greater principle that his disciple can expect to face opposition and persecution just as he did. So the word doulos, so yun po yung kahulugan ng servant, can be translated servant or slave. But sabi rito, a doulos is submissive to her master and is expected to obey the master's command. So, yun po yung papel ng isang slave or servant na sa wika po ng Griego ay doulos. D-O-U-L-O-S. Yung pong pagiging alipin was common in Jesus' day. Panahon po ng mga alipin, and was mentioned frequently in the Bible and often metaphorically ay ginagawa po siyang bahagi ng pagtuturo ng ating Panginoong Hesus. So, it is enough for the disciple that he be like his teacher. O maging katulad lang po. And the servant like his Lord. Hanggang doon lang po. Kaya nga po yung sinasabi ay wag maging mas higit pa. The disciple is lesser to the teacher. But Jesus' disciples are privileged to be like their master and the opposition that they face. However, Jesus not call us to provoke persecution or to seek martyrdom, suffering,
Persecution follows naturally when we expose evil, challenge power, demand change, undermine the status quo. So, makakaranas po ng mga pag-uusig ang mga taong naghahayag o nag-expose ng evilness, gayon din ng mga pagbabago. So, syempre po, yun po yung nakasanayan nila. Tapos i-expose mo. Para bang mga bagay na pag in-expose natin, may mga magagalit po talaga. So, if we are faithful, there is good chance that we will face opposition. When that happens, we share Christ's cross and are like our Master. Kasi ganyan nga ho si Jesus eh. Kung titingnan ho natin sa kasaysayan, kaya maraming nagalit sa kanya. So, hindi lang mga kababayan niya, kundi mga nasa simbahan, at gayon din ang mga nasa pamamahala, yung naggogobyerno ng panahon na yun ay mga hari. So, nagalit ang mga yan nung si Jesus ay merong gawing pagbabago at sila ay ine-expose sa kanilang mga katiwalian. So, kaya pagka tayo nasa katotohanan, dadanas po tayo ng mga bagay na suffering, pero huwag kayong mag-alala. Napagtagumpayan ni Jesus yan. Kung ginagawa natin mabuti para kay Jesus at kailangan natin expose, why not? Pangalawa, Matthew 10:26-27, boldly proclaiming. So, hayagang ipahayag. Boldly. The first reason not to fear is that for there is nothing covered that will not be revealed. So, walang pwedeng itago, at ito'y kailangang ihayag. And hidden that will not be known. Evil people love darkness. So, ito pong mga taong ito ay mas gusto nila yung nasa dilim. Because it hides their evil deeds. Kaya pagka inihayag yung pong kanilang mga katiwalian, alam niyo na po ang mararanasan nila. They unite in secret to stop the good. So, nagkakaisa po sila ng palihim para po yung dapat mangyari o yung mabubuting dapat mangyari ay ito po'y hindi mangyari. But the Lord will both bring to the light the hidden things of darkness. So, yun po yung trabaho ng Panginoon, dadalhin sa liwanag upang para po mahayag. So, and He will defend the faithful. So, tutulungan po niya yung tapat na naghahayag ng katotohanan. God will not permit evil to win. Totoo po yan, mga kapatid. Hindi niya hayaan na magtagumpay at pahintulutan ang mga gawang masama para magwagi. So, kaya boldly proclaiming. And third, so bago yun, may karugtong pa, preachers are tempted to avoid hard texts. Fear prompts us to choose texts that are easy to understand and comfortable to preach, but which avoid the hard to digest parts that are essential for good spiritual health. So, minsan nga, marahil pagka kayo na ilalagay sa pagsasalita, minsan alanganin tayo na huwag tayong makasakit, pero kaya iniiwasan natin ang mga talata. Pero sabi nga rito, hayaan natin na banggitin natin. At ito yung siyang ating pag-usap-usapan na siyang maging katulad ng isang pagkain na dinadigest hanggang ito'y matunaw upang makuha natin ang totoong kahulugan ng mga talata. So kaya sabi dito, but Jesus says, so don't be afraid of them. Preach the truth boldly and in love. So, yun po yung preach the truth boldly. And third, Matthew 10:28, be courageous. Maging matapang. So, don't be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. The second reason not to fear,
sa mga conflict is the limited power of our opponents. So yung mga ating pong kalaban, yung ating pong mga sabihin na natin ng mga opponents ay limitado lang po ang kanilang pinangahawakan na kapangyarihan. They can kill the body, which will die soon anyway. But they have no power over the soul. Only God has power over eternity. So, andun po, maging matapang po tayo sapagkat nasa atin ang tagumpay. And the fourth, last po, ito muna yung ating tatapusin at sa susunod po natin yung 5th, 6th, and 7th. So, yung fourth po ay Matthew 10:29-31. God value us. Pinapahalagahan tayo ng Diyos. Aren't two sparrows sold for an asarion coin? So, sa Greek po, ito po ay asariu. The third reason not to fear is God, compassionate love. So, ito rin po yung hindi natin dapat katakutan na kung saan ay kung magkakaroon tayo ng mga conflict. Sapagkat patungkol sa compassionate love. Kamakailan ay pinag-aralan natin yung compassion. Sabi nga natin, ang compassion ay isang bagay na may gagawin ka sa iyong kinakaawaan. Yung habag. God cares even about tiny sparrows. Birds that become in this verse a symbol of an important value. Therefore, don't be afraid. You are of more value than many sparrows. Huwag tayo matakot. Jesus argues from the lesser to the greater. If the Father cares about the sparrow, which has little value, so yung walang halaga, hindi pinahalagahan, pero pinapahalagahan ng Diyos. At tayo po yun. Will He not much more care for humans, and in particular for Jesus' disciples? However, this is not a promise that the Father will not allow the disciples to suffer. So, Jesus' requirement to take His cross, at yun po yung ating makikita sa mga ating binasa. So, dito po natin muna ipopost ang mga talatang ito na siya nating pinagbatayan at sabi ko nga po, ito po pagpapatuloy natin sa midweek service. Kaya po, salamat po sa nakinig at tayo po ay nasa panahon ho ng ating pagbibigay, pagkakaloob at pagpapasalamat sa ating Panginoon. Ihayag po natin, ibigay po natin ang ating mga hikapo, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Tayo po yung maghandog. Aming Diyos, narito po ang mga kaloob ng iyong mga anak. Tunay nga o Diyos, nasa panahon po kami ng kahirapan. Pero alam namin meron kaming Panginoon na tutulong sa amin sa kabila po ng mga karanasang ito. At naniniwala kami na Ikaw ay mapagbiyayan Diyos at hindi mo hayaan kaming magkulang. Tingnan namin ang iyong kalakihan, ang iyong kapangyarihan, at huwag namin tingnan ang mga hinaharap namin mga problema. Kaya o Diyos, narito po ang aming mga alay, mga handog, bilang pasasalamat namin sa iyo. Pagpalain niyo po ito, at maraming salamat po sa walang sawang nagbibigay at tumutupad ng kanilang pananagutan.
para sa iyo at para sa simbahan. Maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po, atin naman pong isasagawa ang isa sa pinakamahalaga pa rin po natin, ang pagninihig natin sa pamagitan po ng ating sama-samang panalangin. Mga kapatid, sabi nga ay tayo ay halos nasa 3 buwan na. Ano ho? At alam natin ang epekto nito sa atin. Nakakalungkot po ang mga kaganapan. Ano ho? Nakakalungkot po talaga mga kapatid. Pero mas lalo tayong higit na lumapit sa ating makapangyarihan Diyos. At huwag tayong magsawang manalangin. Ang patuloy na hilingin, tulungan tayo, tabutin tayo ng ipinangakong ni Jesus na banal na Espiritu Santo. Lumapit tayo na may pagsisisi sa ating mga sarili at idalangin natin ang mga biktima po ng COVID-19 virus. Pagalingin sila. Gayun din ang mga frontliners, protektahan po sila. Gayun din ang lahat ng bansa, ang bawat pinuno at bawat mamamayan ay bigyan tayo ng wisdom o ng karunungan sa pagharap sa sitwasyong ito. Marami ang nawalan ng trabaho. Marami pong suliraning dulot nito. Idalangin natin sila sa Diyos. Gayon din ang mga pagkain sa hapag na wag pong pagkulangin. Kaya mga kapatid, maging ang mga mahal natin sa buhay na malayo sa atin, nasa probinsya at mga nasa ibayong dagat. Dalangin natin ang mga kapatid natin. Hingin natin ang awat habag ng ating Panginoon Diyos. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan Diyos, lumikha ng langit at ng lupa, nagbigay ng buhay sa amin. Pinagmula ng lahat ng aming kailangan, proteksyon, kalakasan at kagalingan. Sama-sama po kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Mahabag po kayo sa aming lahat. Abutin niyo po kami, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami. Tanggapin niyo po ang aming mga panalangin itong pinagkaisa ng iyong mga anak. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. At ngayon mga kapatid, ihanda naman natin ang ating mga sarili para po sa closing hymn. How far
Tayo po ay makakaupo na matapos nating awitin ang How Firm Foundation. Ano ho? At tunghaya naman po natin ang atin pong tinatawag na pahayag ng ating iglesia. Ano ho? Ng mga gawain. Pero bago yun, salamat po sa mga nakinig, ano ho, na mga talata at na mga mensahe, at gayon din ang ating mga pagkakaloob at panalangin. Ano ho? At ngayon, pakinggan nga po natin ang mga gawain ng ating simbahan. So, ang gawain pa rin ng ating simbahan mula po sa ilalim ng General Community Quarantine ay as is pa po. Ano ho? Tayo'y nasa panahon pa rin ng mga online at limitado pa rin po sa 10 ang mga gatherings. Ano ho? Ayoko hong lumabag. Ano ho? Kaya po, konting tiis-tiis na lang. Pagka po tayo'y nagkaroon na po ng MGCQ, ay hindi na ho tayo mapipigilang magkaroon ng panambahan. So ano po ang ating gawain? Ang encourage po ng inyong lingkod ng ating simbahan. Ano ho? At sana'y tinutupad po natin to ang ating pong panalangin bago mag-almusal, tanghalian at hapunan, bago matulog at pagkagising. Ang tayo manalangin at dalhin sa Diyos ang kalalagayan. Pangalawa nga po ang ating midweek service, at ang pangatlo ay ang ating pong worship service. Yung midweek po natin, Miyerkules 7 p.m. at ang ating worship service ay 10 a.m. araw ng linggo. At nawa, paghandaan ho natin to, hindi ho nawala ang ating mga gawain, na iba lamang po ng forma. Kaya po, pag ganito pong mga oras, araw, ay isang tabi po natin, pansamantalang ating mga gagawin. Mga kapatid, 30 minutes lang po ito. Huwag na po nating ipagkait para sa ating Panginoon. Kaya po, yan lamang po yung ating mga gawain. At sana po itugunan po natin. Ang ating mga pahayag ay natatagpuan po sa ating Subay UMC page. Ano ho, punta po kayo doon. Gayon din sa Subay UMC group chat. Diyan po tayo nagbibigay ng mga informasyon. So, bago tayo magtapos, natin kilalanin ang mga magdiriwang ng kanilang kaarawan. At ito po ay si Jemeline Figuracion sa 22. At si Jamil Figuracion sa 26. At sa 27 naman po si Eden De Pontorum. So, happy birthday po sa inyo. I-bless po kayo ng Panginoon. Maging pagpapala kayo sa pamilya, sa komunidad, at sa simbahan. So, muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagtsatsaga. Ano ho? Kaya ho, huwag kayong mag-alala. Konting tiis na lamang po. Tayo patuloy na manalangin. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal. At ngayon po itanggapin ninyo ang masaganang biyaya at pagpapala mula sa makapangyarihan Diyos, mula kay Jesus na tagapagligtas, at sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. Humayo tayo, taglay ang kanyang pag-ibig sa ating lahat. See you soon po mga kapatid.